Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid. Ayan, dito po tayo ngayon sa AUP. At hipi lang ang ating pang-record. Pero ganoon pa man, salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito. So ngayon ang ating pag-aaralan, December 13, mas malapit kay Jesus. Kamusta yung ating experience? Mas malapit ba tayo kay Jesus ngayon kaysa dati? O mas lumayo tayo ng kaunti? So ating pong titignan at aalamin paano tayo lalong mapalapit sa ating pong Panginoong Diyos. Bago po yun, tayo po muna ay manalangin. Aming Panginoon, na siyang aming sinasamba, na siyang nagkaloob sa amin ng buhay, bagamat may hirap ng maraming pagsubok na aming pinagdaraanan, ay kayo po ay lagi nandyan at di nyo po kami iniiwan. Aming pong dalangin, O Diyos, ang aming pong pag-aaral, ngayon pong umaga na ito, ibigyan nyo po kami ng karunungan na nagmumula sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ang sabi po sa ating pinaka-key text, Santiago chapter 4 verse 7 to 8. Kaya pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at siya ay lalago sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang pag-iisip. So ano po yung word dito na natandaan ko o natandaan yung mga kapatid? Ito na word kong nakita dito at bago sa aking pandinig. Yung pong sinasabi na dalawang pag-iisip. Yan, maari yung isip natin pananampalataya, pero pangalawa, may pag-aalilangan. So ano ang kailangan natin para hindi maging dalawa ang pag-iisip natin? Kailangan lumapit sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang Diyos ay nariyan lang naman, ngihintay na tayo ay humakbang patalikod. Kahit 1,000 beses ka napalayo sa Diyos, isang hakbang lang ang kailangan mo kasi ang Panginoong Diyos ay nakasunod sa atin. So sabi po dito, sa ating pong devotional, next slide po natin, sabi diyan, kapag dumarating sa atin ang tukso, kailangan natin ng spiritual na pangunawa upang mahalata natin ang mga pamamaraan ni Satanas at lumapit kay Jesus, lumapit sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Labanan ang demonyo at lalayo sa iyo. So paano po natin lalabanan ang diablo? Sa pamamagitan po ng paglapit sa ating Panginoon. Wala nang ibang paraan, walang ibang armas para labanan ang kaaway, kundi lumapit sa ating pong Panginoon. Ano daw ang gagawin kapag dumarating ang mga tukso? Ang sabi po dito, yung pong spiritual na buhay ay kailangan na magkaroon tayo ng unawa na ito hindi sa Panginoon at ito'y kay Satanas. Paano mo madidiscern na ito'y sa kaaway? Madidiscern lang natin yun kung malapit tayo kay Jesus. Kasi kasi ba sa bangko, yung pera, yung tunay na pera, hindi naman nila pinag-aaralan yung peking pera eh. Ang pinag-aaralan po nila yung totoong pera. Kapag hindi po totoong pera yung hawak nila, alam nila na yun ay peke. So ganun din mga kapatid, ang pag-aaralan natin ay lumapit sa Panginoon. Dahil kung malapit ka noon, madali natin madidiscern yung pong pandaraya ni Satanas. So, sunod na slide, sabi dito, sa bawat sandali ay mahalaga makipaglaban ng mabuting pakipaglaban ng pananampalataya sapagkat dapat labanan ang pagdududa at pasiglahin ang pananampalataya. So dito na yung dalawang pag-iisip na binabanggit sa Santiago, yung pagdududa at yung pong pananampalataya. So para maging iisa yung ating pag-iisip, ano yung pag-iisip na nais ng Panginoong Diyos? Yung pananampalataya, yung pagtiwala sa Diyos. Ang kailangan po ay pasiglahin. Sa paanong paraan na pasisiglahin? Ang sabi po dito mga kapatid sa susunod na slide, sa tukso, dapat pangibabaw ang kaisipan sa kinahihiligan. Maghuhumiyaw ang sarili upang mabigyan. Ngunit dapat tanggihan ang kinahiligan at pagtagumpayan ang tukso. Sabi po dito mga kapatid, binanggit na naman dito yung pagiging makasarili, yung pag-ibig sa sarili, binanggit na naman. Ibig sabihin, may kinalaman talaga yung sarili sa panunukso ng kaaway. Bakit po? Dahil po, hindi naman tayo matutukso ni Satanas pag hindi mo gusto eh. Di ba? Ibig sabihin, ang sarili mo rin yung kalaban mo, number 1 dito sa tukso ng kaaway eh. Kung hilig mo yung ganung bagay, gagatungan lang pala ng kaaway. Yung tukso, nanggagaling yan sa isip ng tao.
unang-una. Kaya kapag ka mayroong pagdududa sa isip mo, meron ng bumabatingting sa isip mo na pagkakasala o tukso, kailangan maalis agad yun sa isip. Kasi pag hindi na natin naalis sa isip yun, gagatungan lang ni Satanas yun hanggang sa lumaki na lumaki yung kasalanan. Lumakas na lumakas yung kasalanan, yun ay magagawa natin. At hindi na tayo makakawala. Kaya talaga mahalaga yung paglapit sa Panginoon. Susunod po dito, sabi dito sa susunod na slide, nagbigay ang Panginoon ng mga babala. Ano kaya itong mga babala na ito? Nagpakita siya ng mga prinsipyong mahalagang sundin at praktikal na isabuhay ang bawat Kristiyano. Ang mga nagpapatuloy ng walang pakialam sa liwanag at babalang magiliw na ibinigay ng Diyos ay lalo pang magiging makasarili at kampante. So ano daw po ang nangyayari? Kapag ka daw binabaliwala po natin yung pong tukso ng kaaway o yung pong atake ng kaaway, sabi po dito mga kapatid, lalo tayo maliligaw. At sabi po dito, lalo tayong magiging makasarili. Lalo tayong magiging kampante sa buhay. Tapos, mabibitag na tayo ng kaaway, matatrap na. Kaya dito, napakahalaga na sinasabi na bawat Kristiyano ay mahalagang isabuhay o sundin yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos na mag-iisang focus lang sa Diyos. Iisang pag-iisip lang, pananampalataya sa ating tagapagligtas. At sabi po dito, susunod na slide, tiyak na mapapabagsak ng kaaway ang mga hindi nakadepende sa Diyos. Yan. So yan po mga kapatid, ito yung isang pag-iisip sa Panginoon, nakadepende sa ating pong Panginoong Diyos. Kumikilos si Satanas sa pamamagitan ng lahat ng maisip na paraan upang mapanatili sa kanyang panig ang mga nag-aangking kakampi ng Diyos. Nabubulag niya ang kanilang mga mata hanggang tawagin nilang liwanag ang kadiliman at ang kadiliman ng liwanag. Kung nakikita niyo po dito, mababaliktad pala ang isip mo, malilito ka na pala kapag hindi ka nakadepende sa Panginoong Diyos. Pwede tayong malinlang ng kaaway, mabubulag ba? No? Kapag dalawa yung pag-iisip mo, no? Mayroon sa panig ng kaaway, may sa panig ng Panginoong Diyos. Yung tama, magiging mali. Yung mali, magiging tama. At ganyan ang nangyayari sa sanlibutan natin. Yung mali ngayon, nagiging tama at yung tama, nagiging mali. So ganyan din ang mangyayari sa mga Kristiyano o sa mga nag-aangking kakampi ng Panginoong Diyos o nasa panig ng Panginoong Diyos na hindi nakadepende sa Kanya 100%. So, talaga dito, 100% dapat nakadepende sa Diyos. So sabi dito sa sunod na slide, bago tayo matapos mga kapatid, marami pa pala. Sabi dito, bagaman tumisinag ang liwanag ng Diyos ng mas maliwanag kaysa noon at patuloy pang sinisinag ng mas maliwanag habang papalapit tayo sa pagtatapos ng kasaysayan ng mundo, ang mga makakakilala ng katotohanan sa kamalian ay silang kadalasang nakaluhod na humihingi ng karunungan mula sa Diyos. So sabi po dito mga kapatid, sino daw po yung nakakakilala sa katotohanan na madidiscern agad yung mali, madidiscern agad yung kasalanan, malalaman agad na ikay tumatahak na sa kasalanan at hindi na sa kabutihan. Nung kahit naglilingkod ka sa Panginoon, minsan yung isip mo, akala mo nasa liwanag pa pero nasa dilim na pala. Paano daw madidiscern yun? Nadidiscern lang daw yun ng mga taong nakaluhod. Ibig sabihin, sino ba yung mga nakaluhod? Mga nananalangin sa Panginoong Diyos. At yung mga nananalangin sa ating Panginoong Diyos, ito yung tinatawag, ito yung sinasabi ng Biblia na malapit sa Panginoon. At yun na naman ang sekreto eh. Ang paglapit sa Panginoon ay pagluhod. No? Ang paglapit sa Panginoong Diyos ay pagluhod mga kapatid. Yan. At kung tayo ay nakaluhod at laging nananalangin na malapit sa ating Panginoong Diyos, hindi tayo basta-bastang matutukso ng kaaway. Kaya sabi po dito sa sunod na slide, ang matingkad na sinag ng araw ng katwiran, ang tanging makapagahayag ng marami at sari-sari mga silo ng kaaway. Kumikilos ang kasamaan, taglay ang lahat ng pandarayan ng kawalang katwiran. At bagaman hindi natin dapat ituon ang ating mga mata sa kapangyarihan ng kadiliman, hindi maaari maging ignorante tayo sa mga gawa nito. Ito yung napakaganda, no? Ito yung napag-aralan din namin sa Ayas, na kailangan mo bang malaman pa yung kasamaan? Kailangan mo pa bang matutunan yung kasalanan? May nag-aaral din yan eh, yung pong kasalanan. Well, ang sabi po dito sa writings ni Mrs. White, hindi tayo dapat na mag-ignorante.
Bagamat mas marami dapat tayong kaalaman tungkol sa katotohanan, huwag tayong maging ignorante kahit papaano. Yan. Pero magagawa lang nga natin yun na hindi tayo maging ignorante kung malapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Kasi malalaman agad natin na ito'y kasalanan na. Ito'y makasarili na. Ito'y ugat na ng minsan akala mo nasa Panginoon ka pala, nasa Panginoon ka pa, yun pala sa church, ikaw na yung tagahadlang sa mga activities ng mga kabataan o ng kapatid. No? Kontra ka ng kontra, akala mo sa Panginoong Diyos ka pa, yung pala sa kaaway ka na. Ikaw na ginagamit ni Satanas para hindi maikasakatuparan yung gawain ng Panginoon. Nagiging kontrabida ka na. Yung kailangan tayo ay hindi maging ignorante sa kasalanan, kundi ating malaman din ng kahit papaano ito. Sa pamamagitan po ng paglapit sa ating Panginoong Diyos. At sabi po dito, next slide po natin, second to the last slide, sabi po dito, ngunit nakasentro dapat kay Jesus, kay Hesus Kristo ang ating pananampalataya. Tumingin sa Kanya, kumakapit sa Kanyang lakas bilang sapat sa lahat ng kagipitan. Naiuugnay ang ating puso sa Kanyang puso, na itatahi ang ating buhay sa Kanyang buhay sa pamamagitan ng natatagong kawing. Ang sabi dito at sa susunod po na slide, at dahil siya'y nabubuhay at mabubuhay rin naman tayo, ito ay praktikal na reliyon sapagkat iingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas. Walang sino man sa atin na magiging ligtas malibang makisama tayo sa Panginoon sa walang hanggang tipal na hindi natin malilimutan. Sabi sa Review and Herald, March 14, 1893. So ang sabi po dito mga kapatid, hindi tayo magiging ligtas kung hindi tayo nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. So napakahalaga po niyan, no? Yung pananampalataya, pananalig sa ating Panginoon, nakadepende sa Kanya. Walang second thought, no? Bagamat di mo naunawaan ang nangyayari sa buhay mo, walang second thought. Pero mahirap gawin, ano? Kapag ikay nakakawing sa sarili mo, huwag ka lang mararatel talaga. Kailangan manatili ka lang sa Panginoon talaga. Pag naratel ka, pag nataranta ka, wala eh. Baga sa chest ay mabablander ka. Kapag nataranta ka, imbis na magawa mo yung tama, lalong mali ang magagawa mo. Kailangan talaga relax. Relax yung pananampalataya. So ito po yung ating pag-aaral ngayon pong umaga na ito. Sabi diyan sa Santiago, na sabi diyan, kaya pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo. So paano labanan yung dyablo? Magpasakop sa Diyos. No? At sabi niya, siya ay lalayo sa inyo ang kaaway. No? Kapag ikaw ay malapit sa Panginoon, lalayo sa iyo yung kaaway. Siyempre, malapit ka sa Panginoon. Lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang mga puso, kayo mga may dalawang pag-iisip. Dalawang pag-iisip na yan, dapat maging isang pag-iisip na lang. At ano po yung pag-iisip na iisa? Pananampalatayang nakadepende sa ating Panginoong Diyos. Kaya po yung title natin, Mas Malapit kay Jesus. Mas malapit tayo kay Jesus sa isang luhod lamang. Nandun na agad yung ating tinig sa langit sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesus na namamagitan sa bawat sa atin. So yan po mga kapatid, tagumpay ng Espiritu, tagumpay nating lahat kung tayo ay nakalapit sa ating tagapagligtas. So ngayon po ay pangunahan tayo ni Brother Melvin sa panalangin. Pero pakinggan muna natin ang awit papuri sa Panginoong Diyos. Tama rin sa panalangin yung aking tatay kayo na dinala po sa Mamsi kahapon. At siya po ay nakakatiter. 1 month na nakatiter. So idalangin namin sa Panginoon na siya gumaling. No? Basta kami na siya paoperahan na lang. Paoperahan, matanggal yung something sa kanya. Nasa ganun gumanda yung pakiramdam niya. So kawawa yung aking tatay magdamag na napuyat siya. So, sobrang hindi siya makaihi ng maayos. So kasama po sa panalangin mga kapatid. So, maraming salamat po sa inyo. At kung kayo po may prayer request pa, pasama rin sa panalangin yung ating pangangaral sa linggo na ito sa pangunguna ni Pastor Sabat dito po sa Likab. So pasama natin sa panalangin ito. At ang iba pa mga prayer request mga kapatid, no, ay type nyo lamang po dyan sa comment section at kasama sa panalangin niya ni Brother Melvin Villasano. So muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating pong Panginoong Diyos. God bless po sa inyo pong lahat mga kapatid.
Buhay mo'y mahalaga, sa Kanya may pag-asa, dahil mahal ka niya. Sa Kanya may pag-asa, di ka mag-isa. Sa Kanya ika'y mahalaga. Kaibigan, saan ka ba patungo? Ba't di mo subukan si Kristo ay lapitan? Isip mo ba'y nalilito at kay kulong, at di alam ang pupuntahan? Sa Kanya may pag-asa, buhay mo'y mahalaga. Sa Kanya may pag-asa, dahil mahal ka niya. Sa Kanya may pag-asa, di ka mag-isa. Sa Kanya ika'y mahalaga. Marami mang pagsubok ang magdaan, di ka niya iwan. Sa Kanya may pag-asa, buhay mo'y mahalaga. Sa Kanya may pag-asa, dahil mahal ka niya. Sa Kanya may pag-asa, di ka mag-isa. Sa Kanya ika'y mahalaga. Sa Kanya tayo'y mahalaga. Amen. Salamat po, Ma'am Karin. Sa Kanya tayo ay mahalaga. Kaya tanggalin natin dalawang pag-iisipan po. Sabi na sa lesson natin yung dalawang pag-iisip. Dapat isa lang. Wala dapat pagdududa. Puro pagtitiwala ang ating itira. Ano po? Tapon natin yung pangalawang pag-iisip na yan po. Mas malapit kay Jesus. Napakaraming points na magaganda sa lesson na ito. No? Pero konti lang yung i-reflect natin yung mga na tumatak sa aking isipan. Una-una pa lang, sabi ni Pastor, kamusta ang ating distansya sa Panginoon? Kamusta ang ating relasyon sa Kanya? Mas malapit na ba tayo ngayon? O mas malayo tayo sa ngayon sa Kanya? So, dalawa lang yan, ano? Wala pong maligamgam. Is either mas malapit or is either papalapit. Yan, mas magandang term yung papalapit, ano? Or papalayo sa Panginoon, ano? So, para lang yan din sa business, sabi na isang quote. The business which is not growing is dying. So, kapag ang negosyo ay hindi lumalago, ito ay namamatay. Walang nananatili sa gitna, ano po? Kasi pag nanatili sa gitna, mamamatay na rin niya unti-unti. So, ganun din ang pananampalataya. Ang pananampalataya ang hindi lumalago ay dying, namamatay, ano po? So, dapat make sure sa bawat araw ang ating paglapit kay Jesus ay patuloy na lumalapit na lumalapit. Patuloy na lumalapit na lumalapit. At hanggang sa hindi natin namamalayan, yung dalawa nating pag-iisip mawawala na yung isa na lang, ano po. Isa na lang. Napakagandang lesson sa umaga na ito. Napakagandang lesson. At mayroon pang pininpoint si Pastor kayo na yung bang yung mali nagiging tama, yung tama nagiging mali. Pagka alam mo tama ka pero mali na pala.
Maraming mga ganyang mga kaisipan, maraming ganyang mga maaaring mangyari sa inyo. Kaya naway wag nawang mangyari sa atin, ano po. Akala natin nasa tama pa tayo, nung pala tayo na kaya titusura ng iba, ano po. Akala natin na tayo ay super close sa Panginoon, nung pala kinatitisura na tayo. So yan, naway sa ating mga nakikinig ngayon, bantayan natin ang ating mga sarili, patuloy natin bantayan ang ating mga sarili. Tayo ay patuloy na lumago at lumapalapit sa Panginoon, mas malapit araw-araw, ano po. Let's pray po mga kapatid. Sama natin sa panalangin yung ating mga prayer request at syempre yung ating mga sarili, ano po. Let's pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa panibagong buhay at kalakasan sa umaga na ito. Salamat lalong higit sa pagkakataon na muli kami nakarinig ng lesson na nagpapakita na kami may dalawang pag-iisip. Nawa ito ay aming makita palagi, may tapo namin ng hindi magandang pag-iisip pagkus matira ang kaisipan na nakatuon, nakapokus po sa inyo, na kung saan kami ay mas mapapalapit pa sa inyo sa bawat araw. Samahan po kami ng Holy Spirit na kami ay, ang aming pananampalataya ay growing instead of dying. At kami ay patuloy na lumalapit sa inyo sa bawat umaga, bawat araw, bawat oras, bawat sandali. At sa aming paglapit po sa inyo, unti-unti lumalakas ang liwanag na ang aming buhay na nagmumula sa inyo. At ang liwanag na ito ay makikita sa aming nasasakupan. Kami ay magiging inspirasyon din naman ng iba. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin si tatay ni Pastor na dinala sa ospital noong nakaraang araw. Siya po ay puuin na niya pagaling na kamay. Nawa ang kanyang gagawing operasyon sa kanya ay maging maayos at mabilis siya makarecover at magkaroon ng ginhawa sa kanyang pangatawan sa tulong po ninyo, Ama. Pagkaloob din po sa kanilang mga pangailangan, lalo higit sa pinansyal. At ngayon din aming sinasama sa panalangin ng mama ni Pastor na nagpapagaling pa rin, papalakas. Patuloy nawa silang ingatan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, bigyan sila ng sapat na kanilang mga pangailangan. Amin din sinasama sa panalangin ng pangaral na gagawin sa linggo dyan sa likod sa pangulo ni Pastor Sabat. Nawa po maraming mabless mga panahon na ito at maraming makatanggap ng pabalita na nagmumula sa inyo, pabalita ng kaligtasan. Bigyan niyo po sila ng karunungan na maunawaan nila mga mensaheng mahatid sa kanila. At higit sa lahat, bigyan niyo po sila ng magaling matalinong pagpapasya tumanggap sa inyo bilang personal at tagapagligtas. Kasama din namin sa panalangin mga pastors na nasa AUP na sila ay pauwi ngayong araw na ito. Ingatan po sila sa biyahe, sa daan, ilayo sa anumang kapahamakan. Makarating sila ng kanya-kanyang mga bahay, tahanan na ligtas. At ngayon din namin sinasama patuloy si Sister Shelly Rosacinto. At siya patuloy na nagtitiwala po sa inyo. Patuloy na siyang bigyan ng kalakasan sa bawat araw. At makita niya ang liwanag na nagmumula sa inyo. At ang inyong pangako na hindi napapako magpakailan pa man. Amin din sinasama sa panalangin patuloy ang tatay ni Doc Mika na patuloy pa rin na papagaling at naway pagkaloob sa kanyang kagalingan ayon sa inyong kalooban. Kami po ay mas matutuwa kung siya ay magkakaroon ng miracle healing. Ngunit kung inyo ipagkakaloob ang ibang bagay ay mas makabubuti sa bawat isa, ay kami pa rin ay matutuwa pagkat nasa inyo ang karunungan at pagmamahal na tunay na walang hanggan. Amin din sinasama sa panalangin si Jinjin at si Rona na nasa Mindanao. At gayon din si baby Shanaya sa kanyang munting edad, 3 buwang gulang, ay patuloy pa rin na hinihiling namin ang kalakasan upang hindi na siya makabalik muli sa ospital at tuluyan ng maging malakas sa kanyang resistensya. Samahan din ang kanilang buong pamilya, si Brother Rudy, Sister Kissy, si Ate Milen at kanilang buong pamilya na patuloy na makita ang liwanag na nagmumula po sa inyo at lumakas patuloy matatag ang kanilang pananampalataya. Kasama din namin sa panalangin si Sister Wendy, si
Sister Erica sa kanyang pagbubuntis, Sister Jody sa nalapit na panganak, Sister Nessie Fernandez, Jennifer Eusebio Pascua, Imelda Eugenio. Patuloy pa rin namin sinasama si Brother Cleto Salazar, si Sister Percy na gumaling nawa na siya sa kanyang sakit, si Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, Jennifer de la Cruz, Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa Lita at si Dayan, si Pichi, Kuya Babe Kalakasan, mag-asawa na ito, sa Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santini, Tatay Pedro, Kuya Mike Pablo, at ang kalusugan ng kahilingan namin sa pamilya nila Sister Rose, Chris Encarnado at Dang de la Cruz, at sa lahat ng mga pamilya na nakikinig ngayon. Kasama din namin sa panalangin si Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia at Rebecca Francisco. Kasama na rin si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si RC, Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora, Ate Sally Sanchez na patuloy na nagtitiwala po sa inyo, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatiran po nito ay mga karamihan ay mas malubha ang kalagayan, ngunit patuloy na nagtitiwala po sa inyo at nagtatapat, sapagkat ang inyong pangako ay alam namin na palaging handa na matupad sa anumang oras na inyong ninanais. Maraming salamat po, Ama, sa palaging pagdinig sa aming mga panalangin, kalakip na paghingi namin ng kapatawaran sa lahat na aming mga pagkukulang at kakasala. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Muli po mga kapatid, good morning po sa lahat. Happy midweek po. Salamat sa patuloy na sumusubaybay, sa mga nag-share. Salamat po. At sa prayer warriors, maraming salamat po sa inyo. Ano po? Tunay na ako ay na-bless sa umaga na ito, sa magandang lesson na ito, magandang awit, yung Karin, at kayo din sa mga nakikinig dyan sa background. Good morning po sa inyo. Halos nabati ko na lahat kanina. Ma'am Berna, yan, ngayon ko lang nakita ang kubit niya. Good morning po. Paposta na yan sa school. Ano? Sister Julieta de la Cruz, good morning din po sa inyo. At sino pa? Sister Shirley Rosacinto, yan, good morning po. Lagi nakikinig si Shirley Rosacinto. No? Si Sister Rose Chris Encarnado, Ate Resbeb, ayan, Ate Bebe, sa mga taga San Leonardo. Ate Mitch, syempre lagi nandiyan si Ate Mitch. At sa lahat ng Sister AJ Reyes, ayan, mga taga San Leonardo, dami dito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Siguro nasa 4, 5 hanggang 6 araw-araw, no? Taga San Leonardo. Kasi pag sila manood sa bawat umaga. Sister Rhea Sabat, ito, dating taga Gapan, pero nalipat na sa ang pamilya ay taga Gapan. Ayan. Sister Tintin de Jesus, good morning din po sa inyo. Ano po? Sister Dang de la Cruz, good morning din po. Taga Gabaldo naman ito. Dapat alam ko kung taga saan kayo para pag naligaw ako sa church nyo, di ba? Wala lang. Hindi nyo rin ako makikilala dahil hindi nyo rin ako nakikita. No? Soon, maayos ko yung camera ko dito. Hindi ko lang napagtutukan na ng pansin. Ano po? At pakisama po na lagi natin si Kuya Jerry Bourbon. Ako nga pala, no? Si Kuya Jerry Bourbon, yung asawa ni ating Sevilla Irelia. Sama po natin sa panalangin, mga kapatid. Ano po? At patuloy na siya ay maging matatag sa panahon na ang kanyang partner ay nagpahinga na at natulog na. Ano po? Sige po, hanggang bukas po muli, mga kapatid. Patuloy tayong happy birthday po sa kambal na Maria Luz Rubio. Oy, happy birthday po sa inyo. Kaya lang din natin na asa na si Maria Luz Rubio at Maria Lucia Rubio. Happy birthday po sa inyo. Ano po? At kung saan man kayo naroon, mahal po kayo ng Diyos. Ano po? Mahal kayo ng Diyos at tayo ay patuloy na magtiwala lamang sa Kanya. Ano po? Awitan kaya natin si Maria Luz Rubio ng happy birthday. Kaya lang nawawala yung aking happy birthday. Ano po? Sayang na late na konti si Nanay Nerissa sa pagchat-chat. Ano? Na late ng konti. At ganun pa man ay hanapin natin sandali. Sayang yung pagkakataon na ito. Once a year lang ang happy birthday dumarating. Ano? Once a year lang. Ito yata. Ayan. Ayan.
Maria Luz and Maria Lucia. Ba parehas ng pangalan, no? Maria Luz and Maria Lucia. Ayan. So, umitan natin sandali. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayan, happy birthday po sa dalawang magkakambal, ano? Kambal pala, kaya pala ganun yung pangalan. Sa KC1, ayan, sa KC1 yung dalawang kambal na yan. Happy birthday sa inyo, mga kapatid. At mahal kayo ng Diyos. Bakit? Ayan, binigyan kayo ng napakaraming regalo. Nakakita niyo yung mga regalo na yan. Ang dami, ano po. Alam po niyo yan kung anong laman. Yan ay fruit of the Spirit, mga kapatid. Binigyan tayo ng fruit of the Spirit. Kaya ating tanggapin at ating enjoy at higit sa lahat ibahagi natin sa iba. Yung pinakamahalaga dyan para sa akin yung tatlong importante. Pag nakuha mo yung tatlo na yun, nabuksan mo, nagamit mo, na sa buhay mo, panalong panalo, nakasunod na lahat na iba, mga unbox mo na lahat dyan. Yung love, joy, and peace. Ano po yung tatlo po na yun? Love, joy, and peace. Yan ay yung pinaka nangunguna sa fruit of the Spirit. Mga regalo na yan. Nakita yung tatlo sa kaliwa na ito. Love, joy, and peace yan, mga kapatid. Kaya kay Maria Luz at kay Maria Lucia, kapatid, tanggapin nyo ang regalo ng Panginoon. Ibahagi natin yan sa iba. Kapag meron tayong love, magkakaroon tayo ng joy, kaligayahan sa ating mga puso. At pag tayo maligaya, at siyempre mapayapa ang ating buhay. Kaya kung di mapayapa ang buhay mo, may kulang. May kulang. Wala yung love, ano? So, ayan, ano? Salamat sa pagbati na pinahatid ni Nanay Nerissa. Gayon din, Sister Name Forever. Good morning po to Rona, watching from Bukidnon, Mindanao. Si Sister Rona, no? Nanonood sila from Mindanao. Si Kuya Jonathan, happy birthday daw kay Sis Luz and Sister Luz. Yan. Good morning po, Kuya John. Ano po? Good morning sa inyo dyan. Sister Janet Gatmaitan. Hanggang bukas po muli, mga kapatid. Patuloy tayong sumubaybay. Yung mga bagong nag-chat, baka akala nyo kaumpisa pa lang, mga kapatid. Patapos na po tayo. Ano po? Hanggang bukas po muli. Patuloy tayong mabless, ano po, sa bawat umaga. Patuloy tayong ma-remind pagkat tayo makakalimutin. Ano po? Patuloy tayong ma-revive pagkat tayo mga nakatutulog. At higit sa lahat, mabless sa bawat umaga. God bless po sa bawat isa.